Signs na toxic sa workplace nyo. Kapag laging kulang ang tao sa team pero ayaw nilang mag-hire. And guess what? Ikaw na lang ang sumasalo sa lahat. At kapag sinabi nilang, be flexible. Ang translation nun, overworked, undersupported ka. Real talk. Maraming empleyado ang gumagawa ng trabaho ng 2 hanggang 3 tao. Oo, kaya mo. Oo, dedicated ka. Pero hindi ibig sabihin nun na fair at sustainable yun. Fact-based muna tayo. Sa HR at labor law perspective, employers are responsible for ensuring safe workload, providing adequate manpower, preventing burnout at occupational stress. Kung ang standard ng trabaho ay hindi realistic at hindi na nila pinapalitan ang kulang na staff, labag yan sa principles ng fair work, kahit di literal na illegal. Kapag laging ganito ang setup, natututo ang management na hindi na kailangan mag-hire, kaya naman na ni Juan at Maria yan. Quality at moral, second priority. At guess what? Ang nagbabayad ng sobrang effort mo, hindi sila, kundi ikaw. Ang nagbabayad ng kalusugan, personal life at mental peace mo, hindi rin sila, kundi ikaw din. Ang masakit pa, pwede kang i-praise sa efforts mo pero parang wala kang support. Pwede nga sabihan na, great job, pero walang dagdag manpower or overtime pay. At eventually, lumalala ang stress, bumabagal ang growth at baka ma-burnout ka na talaga. Huwag mong i-normalize ang overwork. Huwag mong i-sacrifice ang health mo para lang sa team flexibility. Huwag kalimutan na workload should match manpower. For HR point of view, overloading employees is not efficiency. It's a risk. Mistakes, safety issues, at attrition. Kapag ikaw na lang ang nagbubuhat sa 2 o 3 tao, red flag yon. Flexibility is fine, pero hindi dapat sabihin wala kang karapatan sa support. Hindi ka rin disposable at hindi ka unlimited. At ang kumpanya na nagpa-prioritize ng profit over people, hindi sustainable ang culture nila. Kaya tandaan mo, magaling ka, masipag ka, pero may limitasyon ka. Alam mo na kung kailan oras na magsabi ng enough is enough.